Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Juan Forcadilla, isang guro, mananalistik at tagapagtaguyod ng makabuluhan at makabagong pagkatuto. At ito ang kasaysayan at geografiya, pundasyon ng damdamin at pagpapahalaga sa lipunan. Isang podcast kung saan pinapanday natin ang kaalaman, pinagyayaman ang kamalayan, at pinapalalim ang pag-unawa sa ating nakaraan at pagkakakilanlan. Isa sa mga pangunahing disiplina ng Aralin Panlipunan ay ang kasaysayan. Mahigit 4,000 taon na ang nakakalipas na simula ng mga Greek ang masusing pag-aaral. Mula sa salitang historia na nangangulugang pag-uusisa at pagsisiyasat, nagsimula ang isang disiplina na hindi basta kwento lamang, kundi isang masusing pag-unawa sa mga pangyayari gamit ang ebidensya at mapanuring pag-iisip. Hindi ito gawa-gawa lamang. Hindi rin ito haka-haka. Ang kasaysayan ay may saysay, sapagkat ito ang salamin ng ating pinagmulan, ng ating pagkatao, at mga kolektibong paglalakbay bilang isang bansa. Talakayin natin ang konsepto ng kasaysayan, ang pinagmula ng tao at kultura. Ang mga nabukay na buto ng sinaunang tao, mga palayo, kagamitang bato, at kahoy, at mga inscription sa kuweba ay nagsilbing ebidensya sa pag-aaral ng kasaysayan. Sa mga bagay na naiwan nila at katuklasan kung paano sila nabuhay, ano ang kanilang gawi, paano nabuo ang kultura sa paglipas ng panahon, dito nagsimula ang kasaysayan sa pag-unawa sa nakaraan upang mas mapahalagahan ang kasalukuyan. Ikalawa, masusing pagsisiyasat at pag-uusisa. Ang kasaysayan ay disiplina ng tanong. Bakit nangyari ito? Paano ito nakaapekto sa lipunan? Ano ang mga aral na maaari nating makuha? Sa bawat dokumento, larawan, artifacts, o salaysay ay may kasamang pagsusuri. Hindi sapat ang pagtanggap, kinakailangan ang pag-unawa. Pangatlo, susi sa pag-unlad ng lipunan at kultura. Ang kasaysayan ay tumatalakay sa pag-usbong ng pamahalaan, wika, paniniwala at kaugalian. Sa pag-aaral nito, natutukoy natin kung paano nabuo ang mga institusyon, batas at tradisyon na mayroon tayo ngayon. Nauunawaan natin ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa, isang mahalagang hakbang tungo sa pambansang kaunlaran. Ngunit hindi matatapos ang pagtalakay sa kasaysayan kung hindi isasama ang geografiya. Ang geografiya ay hindi lamang pisikal na kapaligiran. Ito ay bahagi ng kasaysayan. Mula sa mga kalamidad hanggang sa ideyang tulad ng demokrasya, kalayaan, at nasyonalismo. Ang geografiya ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pangyayari. Narito ang ilang mahalagang konsepto ng geografiya. Una, ang katangiang pisikal ng daigdig. Ang anyong lupa, anyong tubig, klima at lokasyon ay may direktang epekto sa pamumuhay ng tao. Halimbawa, ang pamelang malapit sa dagat ay umaasa lamang sa pangingisda. Ang kapaligiran ang humuhubog sa kabuhayan, kultura at kasaysayan. Ikalawa, ugnayan ng geografiya at kasaysayan. Ang mga digmaan, migrasyon at pag-usbong ng kabiyasan ay kadalasang naapektuhan ng lokasyon. Ang pagbabago sa hangganan ng bansa, halimbawa ay maaaring bunga ng digmaan o kasunduan na parehong may geographical na implikasyon. At ikatlo, paghubog ng kultura at tradisyon. Ang mga tribo sa kabundukan ay may sariling wika at kaugalian na naiiba sa nasa kapatagan. Dahil sa pisikal na paghihiwalay, umusbong ang mga natatanging kultura. Dito na nakikita kung paano ang geografiya ay hindi lamang espasyo, kundi tagapagdikta ng pagkakaiba at pagkakaisa. Sa pag-aaral ng kasaysayan at geografiya, makakabuo tayo ng mas malalim na pag-unawa sa kanakaraan at sa kapaligirang kumuhubog dito. Matuto tayong mahalin ang ating bayan,
igalang ang ating kultura at ipaglaban ang kinabukasang may saysay at katarungan. Ako, Sister Noel Forcadilla. Ito ang ating Araling Panlipunang Podcast kung saan ang nakaraan ay buhay, kapaligiran ay guro, at ang kaalaman ay sandatan ng pagbabago. Hanggang sa susunod na episode, paalam at patuloy tayong magtanong, magsuri, magmahal ng ating kasaysayan.